Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, nahuli tayo dahil nagmi-meeting pa kami at may kaugnayan ito sa national meeting namin dyan sa Tagbilaran City ngayong Saturday, Sunday at Monday. So, kaya ako ang inaatasan ngayon na magtalakay at tatalakayin natin, sagutin itong grabing banat sa isang pastor na si Pastor Edwin Canonigo tungkol sa mga imahe o mga santo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Naniniwala kayo na may Diyos na lumikha sa langit at sa lupa. Bakit sumasamba pa kayo sa mga ribulto at sa mga taong matagal nang namatay? Yon ang pahayag niya, mga kapatid. No? Kung naniniwala daw tayo yung mga Katoliko sa Diyos na sinasamba natin, bakit tayo sumasamba sa matagal ng patay? No. Una, sasagutin natin ito ng punto por punto din. Unang punto niya, kung totoo tayong mga Katoliko na naniniwala sa Diyos na lumikha sa langit at sa lupa, bakit sumasamba tayo sa mga ribulto at sa mga taong matagal ng patay? Bago natin yan sasagutin, mga kapatid, ang akusasyon sa pagsamba sa mga ribulto, uunahin muna natin yung premise niya na tungkol sa paniniwala. Kung naniniwala ba tayo sa Diyos na lumikha sa langit at sa lupa? Of course, opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, napakalinaw sa Catechism of the Catholic Church number 152. Ito ang ating mabasa. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. So napakalinaw po ang mabasa natin sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Never ceases to proclaim her faith in only one God. So, kung naniniwala tayo ng Diyos, bakit naniniwala tayo ng mga ribulto o mga monumento ng mga santo? Una, dahil ang Diyos na pinaniniwalaan natin na nagbabawal sa mga rebulto ng Diyos-Diyosan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5, ay siyang Diyos na pinaniniwalaan natin na nag-utos, nagagawa ng monumento, rebulto sa mga banal ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. Ngayon, sa punto niyang sinasamba natin ang mga rebulto, madalas itong ginagamit sa mga nagsusulpotang mga sekta, lalo na sa kanilang mga ngaral, mga kapatid, kung bakit daw tayong mga Katoliko sumasamba sa mga rebulto dahil lumuluhod tayo. So ating sasagutin ito. Ang grabing tuligsa nila. Ano po ba ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Sinasamba ba natin bilang Diyos ang mga santo? Ito ang mabasa sa aklat Our Catholic Faith by Monsignor Moro sa page 220. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends
and servants of God. We adore God alone. See? Napakakalinaw sa aral ng simbahang Katoliko, ngunit taliwa sa mga ikinakalat na tsismis at tuligsa sa mga nagsusulputang sikta sa ating panahon. Hindi natin sinasamba ang mga imahe o rebulto o larawan bilang mga Diyos. Sa halip, ito ay nagpaalala lang sa mga bayani sa ating pananampalataya. Halimbawa, kahit sa modernong pamaraan mga kapatid, ginagamit natin ang Facebook. Makita din natin ang mukha ni Pastor Canonigo, Edwin Canonigo, na tera ng tera sa pananampalatayang Katoliko. Di po ba anong maisip ninyo pag makita ninyo ang mukha ni Pastor Canonigo na tera ng tera sa pananampalatayang Katoliko? Di po ba parang nag-iba na ang ating pakiramdam? Bakit, Pastor Canonigo? Yung grupo ng Satanic Church, meron silang larawan. Meron silang Baphomet. Tinitira ba ninyo yan? Hindi. Kasama yan sa tumitira pa sa simbahang Katoliko. Yung grupo ni Anton LaVey. Ang kanilang tinitira at mariing tinutulig sa sacred images, veneration of the bodies of saints, sign of the cross, sacraments. Bakit kaya itong Satanic Church at ang mga grupong nagsusulputan ay nagkaisa laban sa simbahang Katoliko? Di kaya kayo'y magkasama lang? Mga kapatid sa Lumang Tipan, alam naman natin na ginagamit din ang rebulto o larawan at ito'y utos ng Diyos ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. So ang Diyos na nagbabawal sa mga rebulto ng Diyos-Diyusan ay siyang Diyos na nag-utos na magawa ng rebulto hindi sa Diyos-Diyusan kundi larawan ng banal. Bakit ipinagawa ng Diyos ang 2 kerubing ginto? Ang sagot, malinaw, ang mabasa natin sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 22. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kirubin. Doon ko ibibigay ang kautusan ko sa mga Israelita. Malinaw na ang Diyos ay espiritu, ngunit ang tao hindi tayo espiritu lang, kundi meron tayong katawan, mga kapatid. Kaya ang ating Diyos na pinaniniwalaan ay nakipag-communicate natin sa pamamagitan ng senses. Ang mga larawan at mga rebulto ng mga santo, mga kapatid, ay ginagamit para maalala, lalo na sa mga sumasampalatayang Katoliko, na ang mga santo ay mga bayani sa ating pananampalataya para sila ay matularan sa paniniwala nilang pagsunod sa at lalo na yung pagmamahal sa Diyos. Hindi sila sinasamba bilang Diyos. Katulad lamang sa rebulto sa Mahal na Birhen Maria na mga dalas natin makita sa simbahan, sa kapilya, ito ay nagpaalala sa lahat ng mga Katolikong sumasampalataya, mga kapatid, na dapat magiging mabuting ina sa mga anak dahil magiging walang kwenta ang pananampalataya sa isang ina kung napabaya niya ang kanyang mga anak. Tulad sa ibang sikta, wala silang Mahal na Birhen Maria na ina, anong nangyari nila? Watak-watak. Parang naiwanan sa pagmamahal ng kanilang ina. So madalas na sinasabi sa mga solpot, mga kapatid, na itong mga rebulto ay Diyos-Diyosan natin. Pero alam nyo ba, sa Biblia, ang Diyos na nagbabawal sa mga rebulto ng Diyos-Diyosan, malinaw naman, siya ang nagpagawa ng mga rebultong magpapaalala. At hindi lang yan, sa iba pang talata, may mabasa tayo, mga kapatid, sa Josue Kapitulo 4, versikulo 6.
Ito ang mabasa natin. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ng Panginoon. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan. Ano daw? May mga batong nagpaalala sa ginawa ng Panginoon. Ano yung bato yan kung gagamitin natin ang translisyon ng Protestante The Living Bible? Ito ang translisyon, mga kapatid. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. See, may monumento pala na ano daw? Ang silbi ng monumento, mga kapatid, napakalinaw. Ang silbi ng monumento, the monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. So malinaw dito, mga kapatid, na sa ibang talata, yung monument, bato. At yung batong iyan ay pinapaalala sa mga taga-Israelita ang mga bagay na nagawa ng Diyos. Kahit kung tingnan natin anong anyo pa, anong itsura pa, basta kung yon ay inaalala mo ang Diyos mismo, ito ay nangangahulugan na ikaw ay lubusang naniniwala sa Diyos. Hindi mo naman kailangan na maeksaktong itsura, bato nga, paalala sa ginawa ng Diyos. Ang mahalaga dito ay para sa Kanya ang pag-alala. Dahil, kung tignan natin, bakit kailangan nating alalahanin lalo na ang mga mabuting gawa, sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, ito ang pahayag. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kaniyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, yun ang mabasa natin sa Biblia, na ang mabuting gawa ng Diyos, namatay ang ating Panginoong Hesus para sa atin. Kaya kung gagamitin natin ang salin ng mga Protestante, lalo na ang The Living Bible, anong mabasa natin? Sa Galatians chapter 1 verse 3, eto, mga kapatid. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Napakalinaw, ginamit natin ang iba't ibang salin. Hindi ibig sabihin na sola eskriptura tayo. Pero dahil gusto nila mabasa letra por letra, ginagamit natin ang salin ng Protestante upang pagbigyan natin sila sa kanilang gusto. So, ngayon, anong sabi sa naturang salin? Malinaw, I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. So, pag nakita natin, mga kapatid, yung duguan, yung kurunang tinik, yung sugatan, may butas ang kamay, may butas ang paa, at yung kiliran. Ano ang naalala natin? Di ba, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo? So, sa pamamagitan nun, mga kapatid, tayo ay tinubos sa Kaniyang banal na dugo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mapawi ang ating mga kasalanan dahil pinadaman niya ang Kaniyang kaluwalhatian at
pagmamahal sa atin. Ngayon, sinasamba daw natin ang mga taong matagal ng patay. Ito, pakinggan natin siya sa kaniyang banat. Bakit sumasamba pa kayo sa mga ribulto at sa mga taong matagal nang namatay at haharap sa mga ribulto nila? Yun. Sumasamba tayo daw sa mga ribulto ng mga taong matagal ng patay. Bago natin sasagutin yung mga santo na matagal ng patay, lilinawin natin mga kapatid. Dahil itong ibang sikta na walang sariling Biblia, nakibasa lang sa Biblia, di nila alam na merong word na pagsamba, worship, pero nangangahulugang paggalang o honor. At may salitang pagsamba, worship, na ang kahulugan ay adoration. Tanong, biblical ba na ang salitang worship ay paggalang? Malinaw yan. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20, King James Version, and David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads and worshipped the Lord and the King. Ano daw? Worship the Lord and the King. Ibig po ba sabihin dahil ginamit ang salitang worship, the Lord and the King, pag Diyos na pati sa hari? Tingnan natin ang Good News Bible na salin. Ano ang mabasa? Ito ang ating mabasa sa salitang worship na ang salin. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and all the assembly, praise the Lord of their ancestors, and devout law, and give honor to the Lord and also to the King. So dito, malinaw mga kapatid, Biblia mismo ang ginagamit natin na ang salitang worship hindi nangangahulugan na pag-Diyos na. Merong worship na ang kahulugan honor. Kaya sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, ito ang mabasa natin sa My Catholic Faith, page 191, we honor sacred images in order to show our veneration for the person that represent, not to adore them as gods. So ito'y taliwas sa mga chismis na akusasyon sa mga nagsusulputang sikta, mga kapatid. At yung sabi nila, matagal na silang patay. Excuse me po, kahit matagal na silang patay, pero ang mga buhay, ang mga banal, ay buhay na buhay. Dahil ang Diyos na pinaniniwalaan ng Simbahang Katoliko na nakasulat sa Biblia ay Diyos, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Matthew chapter 22 verse 32. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. Matagal nang patay sila si Jacob, Isaac, Jacob, mga kapatid. Abraham. Pero, anong sabi? He is not the God of the dead, but of the living. At kahit ang kanilang katawan matagal ng patay, sila'y dapat nating alalahanin. Ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa Ecclesiastico Kapitulo 44, versikulo 1-2, ituloy natin sa 14-15. Ito ang mabasa natin. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking tanyag noong kaniyang kapanahunan. Sa pamamagitan nila'y ipinakilala ng Panginoon ang kaniyang kadakilaan at ipinakilala
ang kaniyang kapangyarihan mula pa. At ituloy natin sa 14 at 15, matagal nang libing ang kanilang mga bangkay, subalit nananatili pa ring buhay ang kanilang alaala. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang karunungan at patuloy silang pararangalan sa buong sambayanan. See? Napakalinaw yan mga mahal na kapatid, pero ang problema lang, wala silang Deuterocanonical books. Wala silang eklesiastiko. Bakit? Dahil ang unang King James Version 1611, alam naman natin, meron pa yung apocryphal books na tawag. Pagdating na sa 1827, abay, tinanggal nila. Kulang na ang ikalawang King James Version na labas sa 1827. Kaya ang Bibliang dala nila, walang sirak, walang eklesiastiko. Therefore, ang Biblia nila kulang, kaya ang aral nila kulang din, mga kapatid. So, sa Biblia ba, dapat sila gawan ng monumento sa loob ng templo? Napakalinaw yan sa Isaiah Kapitulo 56, versikulo 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. So ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Kaya, kung makapasok kayo mga kapatid, sa templo daw na walang monumento ng mga santo, ba ay di yan, di yan templo. Budiga yan. Budiga sa pirated na sekta. At, anong silbi ng monumento? Balikan natin ang Josue Kapitulo 4, versikulo 6. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. Napakalinaw mga mahal na kapatid na nasa Biblia daw. At ito pa ang kaniyang pahayag. Pakinggan ninyo. Hindi to mataas. Yung ilang bahagi lang sa tira niya. Hindi ang Diyos ang inyong pinaparangalan because yung sinasambit, dinadasalan ninyo sa tuwing may festa ay hindi ang Diyos kung dili ang mga ribulto. Ngayon, hindi daw ang Diyos ang ating pinarangalan, kundi yung mga ribulto. Ayon kay Pastor Edwin Canonigo, grabing paratang ito sa sulpot na mga ngaral, mga kapatid. Tanong, may mabasa ba tayo sa Biblia na ang Diyos ay parangalan, dakilain sa pamamagitan ng kanyang mga santo? Napakalinaw yan. 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, Christian Community Bible. On that day, the Lord will be glorified in His saints. See? Sa araw na yon, ang Diyos ay dadakilain sa pamamagitan ng kaniyang mga santo. So, napakalinaw mga kapatid na ang ating kapatid ay tira ng tira, di nakabatay sa tamang aral ng simbahang Katoliko. Tirang-tira lang kung ano ang interpretasyon. Ngayon, halimbawa para
maunawaan ninyo. Meron kayong drawing. At pinupuri ko yung drawing niyo. Ikaw ang nag-drawing. Pinupuri yung drawing niyo. Ibig po sabihin, mga kapatid, magalit ka dahil pinupuri yung drawing mo? Hindi. Kung pinupuri yung drawing mo, pinupuri din pati na ang nag-drawing. Di po ba? Kaya kung ang banal ay pinupuri, pinupuri din ang source ng kabanalan. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Juan Kapitulo 17. Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Naku, napakalinaw mga kapatid. Ano daw umano? Sino yung sila? Di po ba may ang tunay na iglesia, unang Korinto 14:33, iglesia ng mga santo. Iglesia ng mga banal at tinatawag ang mga miyembro sa kabanalan, unang Pedro 1:16. Pero, bakit daw tayo lumuluhod at sumasambit ng panalangin? Ngayon, di ba alam nila na may lumuluhod sa harap ng santo at nanalangin pa nito? Di ba nila yan alam? Eto mga kapatid, basahin ninyo ang 2 Kings chapter 1 verse 13. Ito ang ating mabasa. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. See? Ano daw? Ang kapitan lumuhod sa harap ni Elijah. At anong sabi? I pray thee, nanalangin ako sa iyo. Ibig po ba sabihin, Diyos na si Elijah? Isip-isip naman pag may time. At alam naman natin, napakalinaw, na hindi lahat na mga imahe sa Biblia ay mga Diyos-Diyosan. Sa Harper's Bible Dictionary, ito po ating mabasa mga kapatid. All idols are images, but not all religious images are idols. See? At di lang yan mga kapatid, ito pa ang sabi. Magugulat ka sa sabi, sa tuligsa ni Pastor Edwin Canonigo. Pinag-aralan kaya niya? Bakit? Pakinggan ninyo. Kahit sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. See? Sa maraming pagkakataon, sa maraming panahon, sinabi na niya sa buong sanlibutan na sa Biblia ay walang mabasang Senyor Santo Niño. Ganon na ba talaga ka-inosente itong mga pastor na tumutulig sa simbahang Katoliko? Bakit inosente? Natural. Sinasabi niyang walang mabasang Senyor Santo Niño sa Biblia. Bakit? Dahil hinahanap niya ang salitang Senyor Santo Niño sa Cebuano Bible o kaya Tagalog Bible. Excuse me po. Ang salitang Santo Niño o Senyor Santo Niño, hindi yan Tagalog, hindi yan English, Spanish yan. Kaya kung sasabing walang mabasa, abay, eto, tingnan ninyo mga kapatid. Lucas Kapitulo 1:35. Respondiendo el ángel del Hijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder del Altísimo ti cobrera con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí?
Ano yung Santo Niño yan sa Spanish? Banal na bata, holy child. Tumutukoy yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang babalingan at sakmalin nila. Ano po ba yung banal na bagay na napasa kamay nito mga nagsusulpotang sikta? Wala ng iba, mga kapatid, kung anong bagay na banal na napasa kamay nila. Sa Roman Catholicism by Loren Bettner, page 102, Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. So, natanggap nila ang Biblia, kaya nakabasa lang sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Abay, sinasakmal na tayo. Tama ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. San Mateo Kapitulo 5, 7:6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Tanong, sa Biblia ba, sino yung mga aso na yan na tinutukoy? Sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 11. Oo, ang mga aso ay matakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangagkakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kaya alam ko na nagsubaybay si Pastor Canonigo ngayon. Hindi po layunin natin na saktan ang damdamin ng kanyang mga kaanib o kay Pastor Canonigo. Pero mabuksan ang kanilang isipan sa paninira sa simbahang Katoliko. Una, Kahit sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. sa maraming pagkataon, inexpose mo ang pagiging inosente mo kung walang mabasa na Santo Niño sa Biblia. Lucas 1:35, Aseque al Santo Niño, que va a nacer, lo llamaran Hijo de Dios. Yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you Brother Wendell Talibong sa iyong maganda na presentation. And then yun ha, si Canonigo. Hoy Canonigo, nakikinig ka ba ngayon? Huwag kang patakang sulti. Huwag kang bitaw-bitaw ng salita na hindi mo pinag-aaralan muna. Bago mo sabihin wala, alamin mo kung wala ba talagang ni isa mang Biblia nakalagay Santo Niño. Para hindi naman ka magmukhang walang alam. Tinan mo, napamukha kang walang alam ngayong gabi. Kasi kala mo, walang Santo Niño. Meron palang dalawang bersyon ng Spanish Bible na mababasa pala ang Santo Niño. Yan. Sana next time, bago magdeklara, alamin muna ang buong katotohanan. Okay, at dahil alas 10 na po ng gabi, tayo ay magpasalamat na po para sa ating mga nagasubaybay ng ating programa, Worldwide Catholic Bible Study. Walang pumasok ngayon na sulpot na nagkipagsubukan. And take note, gaya dun sa mga sinasabi ng iba, no? Pinasok ko yung tandaan ninyo, nagawa kong pasukin ng programa ni Bacalares ng 2 beses na. Pero si Bacalares, walang lakas ng loob yang harapin tayo sa ating programa. Brajando, Yes, Brother Wendell? basahin ko muna itong isang comment dito ni Rafael Apuan. Ipakita ko dito ang kanyang comment at pwedeng ikaw ang sasagot nito, Brajando. Ito po ang kanyang comment na ipapakita natin sa inyo. Ito, Brajando, o kahit sino sa atin, saan, ipaki-explain daw, saan mabasa sa Biblia
nadasalan sila si Padre Pio at si Pope John Paul. Brajando? Okay, yan. Narinig na ako? Okay, no? Saan daw mabasa sa Biblia nadasalan si Padre Pio at si Pope John Paul? Ayan. Ito ang aking munang ibibigay na talata para sa nagtanong na wala man lang alam. 26:4 ng Kawikaan. Ang sabi ganito, huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit kapang mangmang. Huwag patulan. How about sa ibang salin ng Biblia? Huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. Bakit ko ginamit ang talatang ito para doon sa nagtatanong na iyon? Kasi ang tanong ay isang uri ng fallacy o misleading question. Natapos ang Bibliang isulat anyo 90. AD 90 natapos isulat ang Biblia. Maximum of 100 AD natapos ang Biblia. Si Padre Pio, lumabas si Padre Pio, matagal nang tapos isulat ang Biblia. Kung marunong kang mag-isip, ikaw na nagtatanong, napaka-irrelevant ng iyong tanong. Ba't mo hahanapin ang pangalang Padre Pio sa Biblia na natapos na noong 90 AD? 90 AD natapos na ang Biblia. Maximum of 100 AD. Si Padre Pio, bago lang yan eh. Pope John Paul II, ba't mo hahanapin ang kanyang pangalan sa isang aklat na 90 AD na natapos isulat? Yan ay isang uri ng tanong na ayon pa dito, huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. Ayoko matulad sa iyo. Kung sino ka man nagtatanong, ayoko matulad sa iyo kasi pag ako gumawa ng tanong, dapat yung tanong ko may isip. Hindi ako gumagawa ng tanong na walang isip. Baka ako pagtawanan. Ano ba namang klaseng tanong yan? Illegal masyado ang tanong. Si Padre At Pio, Brajando, di lang yan, no, maliban dyan, ang pagkabanal na miyembro ng Simbahang Katoliko ay hindi huminto nang natapos ang Biblia. Yeah. Unang Pedro 1:16. No? May tawag sa pagkabanal. Unang Korinto 14:33, ang tunay na iglesia ay iglesia ng mga banal. At kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, ang banal ay pwede. Ano daw? Eto mabasa natin, Captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. Malinaw, Brajando, na mula pa sa lumang tipan, yon pala ang mga tungkulin ng mga banal na sila'y pwedeng magdala sa ating panalangin doon sa Diyos. Brajando? at saka isa pa doon sa nagtatanong. Etong sinasabi namin, lahat ng Bible alone makikitid mag-isip. Ganyan lang sila. Ikukumpara sa amin, ganyan lang sila. Bakit ganyan lang sila? Ang kanilang mundo nakaikot lang sa nakasulat. How about sa mga pangyayari na hindi na nai-record ng Biblia? Wala nang alam ang mga yan. Bakit? Marami akong natanong ng mga member ng mga iglesia na sola scriptura. Tinatanggap nila sa Biblia ang Kristiyano nakarating sa Antioquia. Tinatanggap nila sa Biblia ang iglesia, pinamamahalaan ng mga obispo. Pero pag tanungin nyo ang mga Bible aloners na yan, sino ang mga naging obispo sa Antioquia? Lahat ng mga yan wala nang alam. Ba't sasabihin wala nang alam? Kasi hindi na inirecord ng Biblia kaya wala na silang alam. Tayo na hindi Bible alone, nagbabasa tayo ng history, ng encyclopedia. Alam natin kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia. Pero mga Bible aloners, wala. Sabi nila, hindi kami naniniwala dyan. Dahil sabi mo hindi ka naniniwala, then magbigay ka
kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia, wala ring maibigay. Diyan yung Ay, sa Bro Jan daw. yes, diyan yung Yes, bro. makikita na maliit talaga sila. Brother John Ray? Yes, may counter question lang ako sa kanila, bro, no? Kasi siyempre ito mga kinikilala nating santo, ito yung mga naging namuhay ng kabanalan no. So di naman lingid sa siguro nito ating mga kapatiran na ang Diyos nanawa tinatawag tayo sa kabanalan, di ba? Sabi nga unang Pedro 16, mamuhay kayo sa kabanalan, no? Then ang taong namuhay sa kabanalan ayon ni San Pablo, bro, ang ito lang ang tanong ko sa inyo, no, mga nagtatanong ng sabi nga ni Bro Jan do kamangmangan, no? Ito ang sabi kasi ni San Pablo, lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So may mga espiritu ng mga taong ginawang ganap sa langit, tapos pinapalapit kayo. Yung pinangalanan mo mga persona, kapatid, hanapan mo kami ng reference na namuhay yun sa kasamaan para hindi namin sinatawagin. Di ba, Bro Jan, no? Yes. Di ba, bro? Oo. No? Kasi, inahanap mo saan sa Biblia na pinapatawag ang mga taong yan. Eh, sabi dito, lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So may mga espiritu ng taong ginawang ganap na namuhay sa kabanalan. Hanapan mo kami o bigyan mo kami ng reference mo na yung mga taong sinabi mo namuhay sa kasamaan at hindi namin sila tatawagan. Oh, at Sige, kapatid. saka eto pa. Sana next time magtatanong, lagyan mo naman ng isip. Halimbawa ganito, nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo. Bakit? Mababasa ba sa Bible na nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo? Nasa Bible ba yan? Mababasa ba? Kung meron, basahin mo nga. Kung hindi mababasa, next time gumamit ka ng utak. Hindi lahat ng pangyayari naka-record sa Bible. Kaya nga kami, naninindigan kami mga Katoliko, hindi lahat ng katotohanan nakasulat sa Bible. Oh, nakarating sa Pilipinas ng Kristyanismo. Pero wala sa Bible na nakalagay na nakarating sa Pilipinas. Pwede ko bang sabihin na hindi ako naniniwala na nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo kasi hindi ko mabasa sa Bible? Utak naman, kung pwede lang, gamitin nyo naman yan. Mga sulpot, para naman yung mga tanong nyo, hindi naman nagmumukhang invalido. Mother Angel, may gusto kang sabihin? Mother Angel? Yes, so akala nila kasi, yun nga, no? Yung direct to God daw. Siguro, ano yung natin yung sinasabi yung pagdarasal? Tandaan mo, kapatid, hindi pagdarasal bilang Diyos yun, humingi ng panalangin. At ang mga panalangin ba, biblical, may mga banal ba sa langit na nananalangin para sa atin? Baka hindi mo nabasa, kulang pa rin ang pagbabasa mo at kawawa naman, biktima kasi sila. Pahayag chapter 8, bro, 3-5. Nananalangin ng mga banal, bro, para sa atin. Hindi yung pagdadasal na bilang Diyos, na humingi tayo ng panalangin. Biblical ba yan? Yes. Unang-una, yung kanina, yung pinasa Hebreo 12:23 ba? Nailagay sa screen yon. Ano yun? Hebreo 12:23. Yung lumapit tayo sa mga ano. Okay. So ating Tinira. balikan yung ginamit ni Brother John Ray na Hebreo 12:23. Okay, eto nakalagay sa ayan. Ang sabi ay ganito, no? Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Actually, sa ibang saling yan, brother, kung nakikinig ka man, may ibang saling yan na nandun na sa langit, no? Yung mga ganap na yan, nasa Dito langit sa akin, na. Bro Angel, malinaw dito sa akin, lumapit kayo. Tingnan mo dito, Yes. Bro Angel, sa akin. At lumapit kayo talaga. Sa akin, lumapit kayo, oh.
Ayun na nga, yung sa akin nga lumapit kayo tapos nakalagay doon sa bandang huli niya na nandoon na, mga espiritong nandoon na. So, ang mga nandoon ba, pwede ka bang humingi ng panalangin ngayon? So, dapat siguro mas intindihin natin kung nanonood ka, nakikinig ka ngayon, kahit sa mismo nakita ni Apostol Juan yan, yung nangyayari sa langit. Kapatid, alam mo yan sa Book of Revelation. Mayroon yon. Pahayag chapter 8 bro, 3 to 5. Nananalangin yung mga banal sa para sa atin. Hindi yung sila para bilang Diyos humihingi tayo ng panalangin. Dahil biblically, totoo nakikinig sila at dinadala nila sa Diyos yun, kapatid. Pahayag bro, 8:3-5 bro. Eto, dumating ang isa pang anghel na may dalang may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso. Pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. So, ulitin mo nga yung 4 bro, yung panalangin ng ano? Dumating ang isa Four. pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin At ng mga mga hinirang ng ng Diyos. Diyos. So, nasa langit na sila bro yan, yung mga sinasabi dyan. So, yun nga yung nangyayari ngayon, no? Tandaan mo kapatid, no? Sabi nga ni Father Richmond, alam nyo mga kapatid, paalala sa mga nagsulputang sekta ngayon, no? Kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, impyerno ka, no? So lalahanin po natin 'yan, no? Lahat po ng ginagawa ng simbahan, tandaan mo kapatid, ang simbahan ng Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia at sila lang ang magpapaliwanag, hindi kayo. Okay? So wala pang Biblia, may simbahan na, nauna simbahan, and then Roman Catholic Church, sila po nag-compile ng Bible. So sila rin magpapaliwanag. Kaya lahat ng mga turo nilang hanggang ngayon, no? Sila lang po may karapatan magturo niyan at lahat 'yon nasa Biblia. Hindi nyo lang alam. So kami nakakaalam dahil nasa tunay kami iglesia. So yun po, sana makapag-isip-isip tayo. Medyo na biktima lang yung mga natin ng mga yung mga nagsulputang sekta, mga founder na nagbasa lang din without authority. Biktima lang yan. Sana ipagdasal rin natin sila. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, bilang patunay na ang mga Bible aloners ay konti lang ang nalalaman, babasa ako ng talata, okay? Para ano ninyo ha? Eto, sabi sa Juan 21:17 hanggang 18, ang sabi ganito. Yan. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Next, pagkatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sa talatang ito, hinulaan ng Panginoon kung sa paanong paraan mamamatay si Pedro. O kayong mga Bible aloners, hinahamon ko kayo, gamit ang Bible alone. Gamit ang Bible alone. Paanong paraan namatay
si Apostol Pedro? Tingnan natin kung kaya nyo ba sagutin yan. Gamit ang Bible alone. Sabi, iunat. Oo, unat. Tapos pag inunat mo, patay ka na ba? Hindi. May paraan. May paraan para malaman kung ano pa. Gawaon 11:26. Sa Antioquia, sa unang pagkataon, tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Then, sino ang nagbigay ng pangalang Kristiyano? Ayan ha, dalawang tanong yan. Para sa mga Bible aloners. Let us try kung masasagot ba nila yan, Bible alone. Okay, pasalamat na po tayo. At yun na pong ibigay sa mga kasamahan para sa kanilang pasalamat. At Bro Dando, nandiyan Yes? pa ba si Bro Wendell? Bro Wendell, nandiyan pa po ba kayo? Brother Wendell, nandiyan ka Bro ba? Wendell? Wala niya yata. Yes bro, yes bro. Naalala ko tuloy. Natawa ko doon, ano sabi niya? Sa buong mundo daw niya, sinabi na niya sa buong mundo. Sabi, Oo. Sa buong Ah, mundo, paulit-ulit daw niya sinabi. Ano Sa yung buong sabi mundo? niya? Ito Kahit sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. na namin. Ano yun? Maraming followers buong mundo. Natawa tuloy ako. Yun Tungaling nga, siya. no? Para, Brother Angel. naalala ko yung pastor, wala daw simbahan, no? Iglesia. Ang sabi ng isang pastor, wala naman mababasa simbahan, iglesia. Sabi ko, di ba? Ano ba ang word ng iglesia? Hindi niya masagot, basta't wala simbahan. Ano ba ang salita nga iglesia? Hindi niya masagot, di ba? Hindi niya alam, ang salita iglesia, Spanish word. Pag tinagalog mo yan, simbahan. Pag in English mo, church. So, talagang di mo babawas sa simbahan kasi gumagamit tayo ng Spanish word noon, no? So, medyo, ngayon naman sa Tuninyo, hinahanap niya sa Tagalog Bible. So, yun, no? Mga kapatid, ingat po tayo sa mga nakikinig, no? Katulad yan, natawa ako buong mundo daw. Parang ang dami nilang followers. So, sana ma-invite, ini-invite mo, Bro Wendell, no? Hindi pa mapasok. Yes, yes. Natatakot. Welcome na welcome siya pagpapasok siya dito sa punto por punto. Kung nakikinig ka ngayon, pastor, no? Sana maibigay mo yung sinasabi mo sa buong mundo. Dito rin sana mai-share mo yung ano mo at mapag-usapan natin kung nasa tamang ano ka, no? So nasa tamang interpretation. So yun lang po, bro Jando, back to you. Sabi, ipaabot nyo kay Kanunigo ha. Ipaabot nyo kay Kanunigo na kapag hindi siya pumunta rito at harapin yung sinasabi niyang wala rong Santo Niño sa Biblia, sabihin nyo sa kanya, takot siya. Sinungaling kasi siya na-booking kahit sa akin ito, Biblia, meron talagang Santo Niño Ayan El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cumplirá con su sombra, así que el Santo Niño, que va a nacer, lo llamaran Hijo de Dios. Sabi niya, wala. Sige, Kanunigo, nanonood ka ba ngayon? Hinahamon kita, pumasok ka rito at ipakita mo na walang Santo Niño kasi ito nababasa sa screen, may Santo Niño. Ayan ha. Bro, hinahanap niya sa English tsaka sa Tagalog. Ba't mo hahanapin sa English? Para ka lang nagtanong, saan makakabili ng preskong isda? Sinabi ko sa palengke, pupunta ka doon sa hardware. Ano ba naman yan? Walang ganyanan. Sige, ito na yung ibigay sa ating mga kasamahan. Brajando, Yes. hindi lang yan, tingnan nyo ang post niya. May post siya dito, Catholic Wendell Talibong CFD na palpak. Catholic Church, not registered. Hindi. Itong isa pa, sabi niya sa post, isa pa, sinagot na kasi natin, sabi niya, si Jesus naging Santo Niño. Ibig sabihin, para sa kanya, si Jesus hindi si Santo Niño. Ito yung nabasa sa Biblia, asikwe al Santo Niño, cueva inaser lo llamaran Hijo de Dios. Yung Santo Niño na yan, sino yan? Ayan, magandang Sige, Kanunigo. Pasok ka rito, Kanunigo, at para matanong ka namin ng diretsyo.
Pag ayaw pumasok, takot ka kasi nabuking yung kasinungalingan mo. O ipaabot nyo ito sa lahat. Sa ilan ba nanood nga isang ano ngayon sa ating live ngayon? Tingnan ko muna ilan nanood ha. Sa atin sa Facebook 204, sa atin sa YouTube is 274. O lahat kayo 400 in all plus nasa Zoom pa. Ipaabot nyo ito kay Kanonigo na hinahamon siya ng punto por punto. Sagutin niya kung sinong santo ninyo ang tinutukoy sa Lucas 1:35. O, sa mga nakakano dyan, kasi sinabi na ron niya sa buong mundo ng paulit-ulit. Iniaabot ko, ako si Jando Alabado. Ipinaaabot ko ang mensaheng ito kay Edwin Canonigo. Edwin Canonigo, pumasok ka rito at may tatanong ako sa iyo kung sinong santo ninyo ang tinutukoy sa Lucas 1:35. Pag hindi ka pumasok, takot ka. Kasi alam mong nagsinungaling ka ng maraming beses. Pinaabot mo sa buong mundo. O pinaaabot ko sa buong mundo. Ipaabot nyo kay Edwin Canonigo na hinahamon ko siya ngayon. Pumasok siya rito sa mga susunod na araw at sagutin niya ang aking tanong kung sinong santo ninyo ang tinutukoy sa Lucas 1:35. Pag hindi siya pumasok, napapatunayan ko na nagsinungaling siya sa buong mundo sa loob ng maraming beses. Yun. Okay? Iparating nyo yan sa kanya, ha? Parating nyo yan sa kanya. Na ako na mismo ang naghahamon sa kanya. Okay? So, pasalamat na lang tayo dahil alas 10:24 na. Ating unahin si Brother John Ray ng South Korea. Brother John Ray? Yes, at sa wakas, nabalatan rin. Sino yon? Edwin Canonigo. Sige. Nabalatan din, no? No, yun ang ano, diyan yung makikita na kapag nagpatuloy kayo sa mga ganyan ninyong paninira sa amin, tandaan nyo, marami na kami, hindi na kayo makakalusot, no? At pag patuloy kayong bumabato ng ganyan, lalo makikita ang inyong kamangmangan, no? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan, mga mahal naming kapatid sa kaibayo sa pananampalataya, no? Mahal pa rin naman kayo namin, no? At sana'y ang programang ito makatulong sa inyo na makamuni-muni na wala talaga kayo sa katinuan tumira sa doktrina ng simbahan, no? Aminin niyo na sa mga sarili niyo na hindi niyo abot ang karunungan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, ha? Okay, so salamat tayo sa Diyos. Siyempre, una, no? Pero bago pala niyan, bukas, no? Bukas na ba, Bro Jando? Yes, bro. Oh, hindi. Sa Saturday Hindi. pa. Bernis Sa pa Saturday. bukas. Kala ko, sabi mo kasi kaganina, bukas na eh. Kala ko tuloy, Biyernes na. Hindi. Ano pala sa Okay. Saturday pa. Okay na, so, sige, ano ko na lang, i-plug ko na lang din. Sa Saturday po, mayroon po tayong kakaharapin na isang pastor. Nakalimutan ko yung pangalan ng kanilang simbahan at patutunayan niya sa atin na si Cain ay hindi anak ni Adan, kundi anak ng serpent, no? So, hindi ko alam kung anong argumentong gagamitin niya, pero naway may pakita natin, no, na mali yung ganyang unawa talaga, no? So, try po natin ipaalam sa kanya na mali ang kanya pong nakuhang aral at naway makinig siya sa atin, no, dahil gigisahin talaga natin yung kanyang argumento, mga kapatid, na maganda to kasi hindi siya usual na topic. Gagamitan talaga natin dito ng exegetical na explanation galing sa mga scholar, no. So maraming salamat pala, no, sa lahat ng mga kapuntos natin na wala pong humpay na sumusuporta at tumututok po dito po sa punto por punto para po pag-aralan ang salita ng Diyos at ang turo ng simbahan, no, sa mga nag-ambag ng mga katanungan. Marami pong salamat sa inyo at naway nakapagbigay po kami sa inyo ng kasagutan, no. Hindi man po siguro ganun ka
eksakto yung mga nais yung marinig, at least kahit papaano po yung naibigay namin na kunting paliwanag, no, ay nakatulong po yun sa inyo. So maraming salamat no sa ano din sa mga subscriber ni Brother Aljan. No, wala siya ngayon kasi may duty po siya. So in behalf of Aljan Bagatnan, so yun no, naway patuloy po kayong sumuporta sa kanya. Gayon na rin kay Brother Romel Palma sa kanya pong channel na katotohanan nating pag-usapan. Please patuloy po natin suportahan ang lahat po ng channels ng Punto po Punto team, no, at dito po sa mga kaabag ko sa simbahan. Maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsunod sa ating programa mga kaabag, no, sa pagpasok dito sa ating channel, pagtanong at pag-like and share as well sa ating pong channel. Maraming pong salamat. Kung hindi po dahil sa inyo, wala rin po kami dito. No, so once and for all, God bless us all and shout out. At saka ipinaalam ko na rin sa buong mundo na 2 beses ko na rin pinasok si Bacalares pero siya ayaw pumasok talaga rito. Malalaman nyo kung sino ang takot. Ayaw niya pumasok to. Gusto niya doon sa kanyang programa para patayan ako ng linya para ipamukha sa kanyang mga kasamahan na ako daw yung nalugi. Kasi yung last naming usap, ako'y nagpapaliwanag, pinatay na niya yung kanyang linya at daldal na siya ng daldal hanggang maubos ang oras niya. Ayaw na niyang iparinig sa mga kasamahan niya ang mga paliwanag ko. Yun. So, ipaalam niyo kay Bacalares 2 beses ko na siyang pinasok pero siya ni isa man, hindi pa siya pumasok rito para ipakita ang tapang niya.